Hello mga ka-Sunset Moments. Welcome back tayo dito sa ating Circotilo Sunset Moments. Last week, hindi po tayo nakapag-video. It's not na kinalimutan po natin ito, pero talagang very busy po ako. Nag-apply ako ng visa, kumuha ako ng mga dokumento, mga letter, certificate, at kung saan-saan ako kailangan kumatok and para makumpleto ko yung documents. Ang isa rin kasi ay gusto ni Mrs. na samahan ko siya kahit na 3 araw lang daw doon sa Seoul, Korea. Eh, ang sabi raw naman niya na 3 days lang daw and okay naman yung doktor. Basta daw pagdating ko, diretso rin lang ako magpa-check up ulit. So, that's it. I was doing very sa mga papers, documents last week. Kaya pagpasensyahan nyo na kung hindi tayo nakapag-video last week. And isa rin nga pala, sumama ako, sinabayan ako ng anak ko nung pumunta kami sa another region sa prefecture Nagano or Nagoya prefecture. Kaya medyo kumbaga tagilid talaga yung oras, although andyan lang yung 24/7 of course. Hindi ko lang talaga mabigyan ng ibang or kunting sandali ito dahil sa lupay-pay na yung utak ko sa kung ano-ano mga ginawa natin. Ngayon po, March 11, 14 years ago, nagtuturo pa ako noon, nasa loob kami ng gymnasium, hapon, I think mga between 4 o'clock in the afternoon, on or before 4 o'clock. Doon po yung magnitude 8.2 ba yun? Na talagang malakas, grabing earthquake dun sa Fukushima Prefecture sa northern part ng Japan, malapit sa Sendai, sa Iwate, ganun. Talagang malakas dun yung yung mga tawag doon, plate, floating earthquake. I'm sorry, nakalimutan ko. Pero doon palagi yung yung ng itong kung hindi man snowstorm, nagkaroon din ng wildfire last month. 14 years ago, doon talaga yung tinamaan ng malakas na earthquake. Although we are more than 50 kilometers away, sa radius ng na yan. Radius ang layo. Talagang inabutan kami rito sa Nagano. Kung pupuntahan yan, yung anak ko kasi pumupunta sa Sendai sa trabaho niya, abutin ng mga 9 to 11 hours ang biyahe dyan. And from there until dito, talagang yumanig din talaga kami. And yun ang pinaka experience kong earthquake dito sa Japan. So, yun, March 11 po nangyari yun. That was 14 years ago. And yun, tsunami ang isang grabe doon. Maraming libo-libo yung namatay. And until now, libo-libo pa rin ang hindi pinayagang makabalik doon sa lugar nila. Kasama na rin yung Pilipinong kaibigan ko na very close sa akin na English teacher, taga Baguio, na meron na sila doong rent to own na bahay doon. Pero dahilan nga sa lindol na yon, ayaw niyang iwanan yung yung bali magiging property talaga niya noon. But kinulit-kulit ko talaga siya na you have to get out from that place. Kasi talagang may
may mga ano pa doon, aftershocks pa doon. Ang sabi naman niya, saan daw siya pupunta? Ang sabi ko, tutulong na yung gobyerno sa inyo, mga ano kayo dyan. May mga relief or evacuation centers kayong pupuntahan. So pumunta siya sa Tokyo, buong pamilya niya, and natulungan siya ng gobyerno doon. Pinatira siya sa isang government apartment na sa pinakatuktok ng building na yon. Doon sila tinalaga, pero libre na yon, no? Libre na yon. Yun ang isa sa mga rescue disaster ng government dito. And yun nga, 14 years ago yung tsunami, yung earthquake, na kung ang isa rin doon, apektado na yung isang nuclear power plant doon, kaya hindi basta-basta na kakabalik doon. Kung makita yung talaga yung mga images doon, mga 3-4 story building, mga matataas na, makita nyo yung isang malaking barko andun sa tuktok ng tuktok ng isang building dahil sa tsunami nga, lumutang yon, dala-dala ng tsunami hanggang mapasadsad doon sa tuktok ng building. Lahat ng mga cars, tinangay lahat-lahat, parang lata na lumutang-lutang na lang sa bagyo, sa kumbaga sa kalsada, binabagyo, bumaba, ganun. Parang mga pet bottles na lang na lumulutang-lutang doon. Pero mga libu-libong mga kotse yun, mga buses, mga trucks, talagang binalibag sila ng tsunami. Hindi katagalan ang tsunami, pero grabe ang hampas. Ang hampas niya ilang metro yun, umabot sa mga more than 4-5 stories ang hampas ng daluyon. Kaya kahit isang beses lang magdaluyon na ganun, talagang wasak. Yun ang nangyari 14 years ago, March 11. Ngayon rin lang, by the way, pang ilan ba? 95th, 94th birthday anniversary ng father ko rin ang March 11. So wherever you are, Papang, we love you, we miss you very much. And I hope na maligaya ka rin ni Mamang dyan, nagsama-sama, pati si Manong Flory dyan sa langit. Pero isa rin medyo nabahala rin ako, nabulabo ako ngayon na tiningnan ko lang itong mga news dito sa YouTube. Inaresto pala si dating President Rodrigo Roa Duterte. Galing Hong Kong, nung bating siya sa NAIA Terminal 3, andun, sa loob pa lamang ng eroplano, sinalubong na siya ng pulis, and yun, inaresto na siya doon. Kahit hindi man pumalag si ex-President Duterte, ang sabi niya na patayin niyo na lang ako. Kaya sa madaling sabi, talagang kinuha na siya ng pulis, at daming mga supporters doon sa labas ng airport nag-aantay sa kanya, pati yung mga press, pero ibang kwarto na sa VIP room daw inilagay, pero ayun, dinala na doon sa Villamor Air Base or kung hindi man sa Krame. Kaya grabe itong March 11 na ito. Tatlong kaiba-ibang pangyayari, although ibang year. Pero sabi ko, ano kaya mangyayari dito sa March 11 sa susunod na taon? Kaya 3/11, 3/11,
grabing mga, kumbaga, unforgettable itong March 11 sa akin. Doon sa actually doon ako sa nasa loob pa rin ako ng Nagano Prefecture, pero sa Tomi City ako, mga 1 hour away from, or 1.5 hours, kasama na yung walking ko doon, papunta sa school. Andun ako sa loob ng gymnasium noon. Nagpa-practice yung mga estudyante para sa graduation, kung paano ang marcha nila. Kasi very sacred pala yung program ng graduation. Kung paano magmarcha, paano pumunta sa loob ng sa entablado, paano magbow, paano bow down, tapos yung dalawang kamay, i-receive yung diploma, tapos tatanggapin, mag-bow down, tapos atras, tapos pupunta na paramilitary military system ang nila doon, ang ginagawa. During that time na nagpa-practice sila doon, andun din ako, yung manig, lumindol. Sa grabing talaga, na lakas ng lindol, nagtaka ako na walang tumakbo, walang tumakbo, lahat pati principal andun lang, they keep standing sa linya nila. Pero ako nanginginig na ako. I was even thinking na labas na tayo. Pero sa earthquake drill doon, talagang yung principal ang magbibigay ng command na kung lalabas na papunta sa evacuation area. Sa school naman, ang evacuation nila doon, yung track and field doon. Pero they keep calm. Tapos kung meron mang sasabihin ang principal, they go systematically, year by year, section by section, palabas. So walang gulo kung ano man. Pero we keep there inside the gym, pero dun sa likuran may kumalampag na dun, may nabasag na dun ng mga salamin, but still they all were calm and walang nagsipagtakbuhan. They just wait for the order ng principal kung ano ang posibleng gagawin. Isa pa, pag may mga ganong pangyayari, talagang automatic yung mga cellphone, meron ng mga dyan, kahit lang yung cellphone mo, talagang tutunog yan na magwa-warning. Magwa-warning, alert siya dahil sa earthquake. Ganun ang mga pangyayari. At saka may mga public speakers na talagang agad-agad magbibigay warning na yan sa buong kapaligiran. Halos marinig yan ng buong distrito or purok. Yung amplifier nila doon, giving notice, announcements na ganito ang babala, huwag lalabas, ganito, pumunta ba sa evacuation or what. Ayun, inaantay lang nila yung talagang go signal ng gobyerno or ng mga authorities. Kaya lang ako na very organized ang Japan, pero pagdating talaga sa calamities, gustuhin man nilang talagang mawala yun, pero hindi nila mapigil-pigil. Pero, after all those calamities, sabihin natin in 1 week or more days after a week, 10 days sabihin natin, naka-recover agad yan yung mga kalsada nila dyan, agad-agad dyan, na-renovate, aspaltado agad-agad yan, tapos yung mga gibagibang kalsada or ano-ano dyan, talagang 24/7 yan na talagang inasikaso agad ng gobyerno. Tinitingnan lang ng kumbaga ng mga meteorologist kung meron pang
aftershock na mangyayari. No? So, yun. Pero doon sa mismong hindi nila agad-agad ginalaw yun kasi may radiation doon eh. No? May natamaang nag-meltdown na nuclear power plant doon. Kaya hindi basta-basta nakakapasok doon. Pero believe ako sa mga dito sa gobyerno. That was also March 11. Ang naman, 67 years old data si Papa noong 1998 nung sumakabilang buhay siya. And we miss him very, very much. And nakausap ko siya February 12 ata yun. Or February 18 nung tumawag ako noon sa bahay. And then March na nawala siya. Or March, February rin ata yun. February. And then itong March 11 nga, yun ang birthday anniversary niya. I think 91 95 years niya ngayon, no? Kasi 1930 ata siya. 1930, so 70, 80, 90, 95 years, no? Ang papa ko ngayon. And then ito ngayong lang, alas 10 ng umagang ito. Taga Davao na naman, former president, inaristo. Ang warrant of arrest galing sa ICC, International Criminal Court. And even though nag-promise yung current president na hindi mangyayari yung papasok yung ICC, andito na ngayon. Iba-ibang istorya na talaga. But let's wait kung ano man ang mangyayari. Narinig ko lang din, in-interview si Attorney Salpanelo na agad-agad mag-file siya ng habeas corpus para diretso daw yan sa Supreme Court. So, let's pray kung ano man, and let's not forget si Pope Francis din, nandun pa rin sa hospital, and we hope na everything will be fine. Ano po? Sige, dito na lamang po. Ayokong pabain ito ngayon. Ang isa lang talaga, I'm sorry kung 7-8 days tayong wala. Doon nga sa dahilang naging very, very busy ako. Pag ng mga papilis, Tokyo, Korea, dito sa Japan, kung ano-anong mga government offices ang pinuntahan ko. Kahapon din naman, dito may work at home si Mrs. Tinulungan ko rin lang siya. Every Monday ang gawain yun. Kaya doon lang din ako nakakatulong-tulong kasi work at home yun. Maliit-liit na na bagay din lang naman. Pero matagal gawin. Hours na gagawin yun. Kaya tinutulungan ko na rin siya dito. Sige po, hanggang dito na lamang po. And please take care and God bless to us all. Bye-bye.